Eto na mga kabasketball, Justin Brownlee nakatanggap na ng offer para maglaro sa ibang bansa. At sinabi niya na malaki yung maitutulong nito para nga hindi siya kalawangin at para maging ready siya ulit para sa ating Gilas Pilipinas. At silipin na rin natin kung talagang tayo ba yung naging number 1 kasi may mga naging laro pa, no? Nitong mga huli may mga pahabol pa. At kung na-dominate ba talaga ni Kai Sotto yung center position para nga dyan sa first window ng FIBA Asia Cup. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa inilabas na balita kanina ni Romel Fuertes Jr. para nga sa Inquirer.net ay sinabi niya na most likely ay maglalaro etong si Justin Brownlee sa ibang bansa. Sinabi kasi ni Coach Tim Cone na nakatanggap na ng mga offers etong si Justin Brownlee para nga maglaro sa ibang bansa. Hindi lang nga niya dinitalye kung sa Japan B-League ba yan, sa KBL or kung saan, no? Pero sinasabi niya rito na marami yan mga kabasketball, hindi lang isa kasi offers eh. Ngayon mga kabasketball, ayon naman dito kay Justin Brownlee ay malaki yung maitutulong niyan para sa kanya, no? Kasi ayaw niya naman daw na kalawangin, kumbaga hindi maglaro dahil hindi nga siya pwede dyan sa All Filipino ng PBA. At sinasabi niya na gusto niya kondisyon siya para nga sa kanyang pagbabalik dyan sa ating Gilas Pilipinas at susundan naman yan ng paglalaro niya ulit dyan sa PBA. Kasi sinabi rin ni Coach Tim Cone na magiging available etong si Justin Brownlee para dyan sa FIBA OQT, no, sa July. At kukunin nilang import pa rin si Justin Brownlee para sa Barangay Ginebra. Ngayon mga kabasketball, silipin na natin etong detalye, no? Kasi okay na, nakapaglaro na etong 24 kupunan dito nga sa Asia, no? Na kumbaga sumali dito nga sa FIBA Asia Cup qualifiers. Unahin natin mga kabasketball etong mga teams. So number 1 ang Pilipinas pagdating dito nga sa points per game mga kabasketball. Tapos pagdating naman sa total points, syempre kasunod na yan eh, di ba? Tayo pa rin yan. Sa field goal, number 1 pa rin tayo mga kabasketball. Pangalawa lang itong New Zealand, yung Australia, saka yung Lebanon. Ngayon, dito naman tayo sa 2 points. Panlima lang tayo dyan. New Zealand yung number 1. Lebanon, nandyan. Australia, saka China. Pagdating naman sa 3 points, tayo yung number 1 ulit. So, lumalamang na tayo mga kabasketball. Nawala yung New Zealand, saka Australia dito, saka Lebanon, ha. At pagdating naman sa free throw, number 1 pa rin ang Pilipinas. So lamang na tayo mga kabasketball kasi nawala na naman yung New Zealand sa Australia dito. Pati Lebanon, panlima lang, no? Ngayon, pagdating naman sa rebounds, number 1 pa rin ang Pilipinas. Andyan, bumalik yung New Zealand, Australia. Pagdating sa blocks, number 1 pa rin ang Pilipinas. Nawala na yung Australia, New Zealand, pang-4. Pangatlo yung Lebanon. Pagdating naman sa assist, number 1 pa rin ang Pilipinas. Yan, nakabalik yung Australia. Lumayo yung New Zealand. Pagdating naman sa steals, yan, tagilid tayo dyan, no? Wala, yung mga maliliit na bansa, yung Qatar, Iran, no? Yung Guam, Palestine, yung mga nandyan. Pagdating naman sa turnover, mga kabasketball, halos wala tayo nasa dulo, no? So maganda yung naging performance natin mga kabasketball. Pagdating naman sa fouls, ito sa fouls, number 1 tayo mga kabasketball. Tayo yung may pinaka-counting foul. Ang malupit dyan, no, na konti lang yung foul natin, tayo may pinaka-counting foul, tapos tayo yung may pinakamaraming blocks. So ganoon kaganda yung ipinakitang depensa ng ating Gilas Pilipinas mga kabasketball. Yung efficiency, number 1 pa rin etong ating Gilas Pilipinas. At pagdating doon sa double-double, number 1 pa rin tayo mga kabasketball. So overall, dito nga sa naging performance ng 24 na bansa dito nga sa FIBA Asia Cup, number 1. Ngayon mga kabasketball, puntahan naman natin etong mga players. So sinilip ko kung may pag-asa ba na si Justin Brownlee ang kumbaga maging parang best player sa lahat ng mga kupunan, no? Kasi sa points per game, pang-4 si Justin,
Although kasi ang punto rito, kaya hindi magna number 1 si Justin Brownlee dito, hindi niya naman sinuwapang lahat yan eh. Talagang team play, no? Saka kumbaga lahat talagang pinagana ni Coach Tim Cone. So kumbaga maganda yung distribution ng minuto, maganda yung distribution ng mga play, no? Ng mga points. 28 minutes lang naman naglaro etong si Justin Brownlee. Hindi katulad nung iba. Halimbawa, etong si Coleman Blake, 38 minutes. Si Uday Baba, 37 minutes. So, 38 tong si Jamal, no? So, hindi natin i-expect na magna number 1 tayo na bilang best player dyan. Pero doon sa assist, syempre, nandoon si Scottie Thompson, no? Number 1 siya sa assist. Tapos, pagdating naman doon sa efficiency, number 1, etong si Justin Brownlee. Ngayon, gusto kong puntahan yung mga sentro na lumahok dito nga sa 24 koponan sa FIBA Asia Cup Qualifiers para makita natin kung na-dominate ba ni Kai Sotto itong at least yung first window ng FIBA Asia Cup. Ngayon dito, no? Dito sa efficiency, pangalawa si Kai. So, pumangalawa siya mga kabasketball. Itong si Jinky Hu ng China, yung number 1. So, puntahan naman natin yung iba. Yung points per game, pang ilan ba si Kai dyan? Si Raguna, ayun, yun pa rin, no? Yung nasa China, si Hu pa rin. Si Raguna, yan, si Lester Prosper, saka si Kai Sotto, pang-4. Bumababa si Kai. Sa field goal shooting, pumampito si Kai. Okay, pagdating naman sa 3 points, dito tumira si Kai. Sa free throw, ayan, pangalawa si Kai. Si Raguna, yung medyo lumalamang ngayon mga kabasketball ha. Pagdating naman sa rebounds, ayun na, nag-number 1 na si Kai, nawala na si Raguna, pang-5 na lang, no? Saka itong si Hu ng China. Ngayon, pagdating sa blocks, number 3 si Kai, nawala na si Raguna, saka pang-6. Yung si Hu ang nawala. So, medyo lumalamang na si Kai. Pagdating naman sa assist, ayun, pangatlo si Kai. Oo, nakalima siya nung nakaraan eh, 'di ba? So, lumalamang na si Kai mga kabasketball. Pagdating naman sa efficiency, pangalawa si Kai, no? Pinakita ko na 'to eh. Tapos sa double-double, si Kai yung nangunguna diyan mga kabasketball. So, masasabi ko overall, si Kai Sotto yung nag-number 1 dito mga kabasketball. Hindi ko alam. Hindi ko nakukwentahin yan. Pero doon sa ipinakita ko sa inyo, no, nakita naman nating lahat. Doon sa efficiency, sa double-double, sa rebounds, sa blocks, hindi siya nawawala eh. Diba? Balikan natin. Asan na ba yun? Efficiency. Pangalawa siya. Si Hu number 1. Double-double, number 1 siya, diba? O nasa na si Hu? Nawala na. Ngayon, ano pa yung mga importante sa mga big man? Ito. Rebounds, number 1 si Kai. Nawala. Pang-4 lang si Hu. Diba? Ano pa ba? Yung blocks. Wala na si Hu. Pangatlo si Kai dito. Actually, pangalawa nga tingin ko rito eh. Number 1 para sa akin, itong si Salar eh, no? Pero ito yung nilagay niya, si Ihab. Ngayon, ano pa ba? Yung mga, sa free throw, mga kabasketball, tingnan natin. Free throws. Pangalawa si Kai. So, yun, overall, mga kabasketball, si Kai Sotto ang nag-dominate dito nga sa first window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Ngayon, mga kabasketball, anong masasabi mo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.